Likas daw na multilingual ang mga Pilipino. May sari-sariling wika ang ating mga rehiyon at sinanay na tayo noon pa man sa wikang Ingles. Ang pambansang bayani nga nating si Dr. Jose Rizal, isa sa mga pinakasikat na polyglot o yung maalam sa maraming lengguwahe. Paano nga ba kahalaga na matuto tayo ng ibang wika? Si Cara David on assignment. Good evening! Magandang gabi. Nindot gabi. Wanan. Gunat. 12 taong gulang pa lamang si Kimberly pero isa na siyang polyglot o maalam sa 3 o higit pang wika. Kaya niyang magsalita ng Ingles, Tagalog, Cebuano, Mandarin at Norwegian. Namnimeda Kimberly Velasquez, Chin Yen Sher Sway. Kaibaw ko mag-Bisaya. Laki kasi sa Norway si Kimberly at unang tumira sa Cebu nang lumipat sila sa Pilipinas. Sa eskwelahan naman niya natutunan ang Mandarin. Na yun, tinatarget ko talagang Chinese kasi yung Chinese, importante daw yun sa business. Parang sa una, parang mahirap yun, pero kailangan mo pag-aralan yung mga basics, yung mga strokes, yung mga tono. Mainam daw na habang bata nag-aaral na si Kimberly ng iba't ibang wika. Ito raw kasi ang pinakamagandang panahon para matuto. Ang description kasi doon sa brains ng mga children ay pliant. Pliant in the sense that they are ready to learn new things and a new language compared to adults. Tuwing natututo ng bagong wika, 2 bahagi ng ating utak ang gumagana. Ang Broca's area kapag naririnig mo pa lang ang bagong salita at ang Wernicke's area naman kapag nauunawaan mo na ang salita at kayang gamitin na ito sa pangungusap. Mihai spezzato il mio cuore. Ayon sa ilang pag-aaral, mas mabilis at mas may kakayanang lumutas ng problema ang utak ng isang taong multilingual. Bata pa nga lang daw ay nakitaan na ng kakaibang talino ang half-Filipino, half-Turkish na si Yashar. Sa edad na 23, doktor na si Yashar at marunong ng 12 wika. 14 kung isasama pa ang sign language at braille. Halu, tikanete, ahlan. Bukod nga sa Filipino, marunong din siya ng kaunting Ilocano matapos madestino sa isang ospital sa Isabela. I do by self-teaching. Yeah, I process it like watching movies or asking somebody to have a conversation for me. It takes time to learn, but usually 4 months. Pinatunayan din ng ilang pag-aaral na dahil sa kalibre ng utak ng isang multilingual, mas kaunti ang tsansang magka-Alzheimer's disease siya o demensya sa kanyang pagtanda. Sa ngayon, sinusulong sa ilalim ng K-12 ang multilingual education curriculum kung saan dapat gamitin sa pagtuturo ang mother tongue, isa pang wika ng bansa at isang banyagang wika, Ingles para sa atin. Pero meron na ring ibang eskwelahan na nagtuturo ng iba pang foreign language bukod sa Ingles, gaya na lang ng eskwelahan ni Kimberly na nagtuturo ng Mandarin. Isa sa konsepto na kailangan nating basagin ay yung dapat tayo ay maging pare-parehas para maging united or para tayo magkaisa. Hello, Korsan Arde. Yay, Aibra. Unity doesn't mean sameness. Sa panahon ngayon, hindi na nga maikakailang sa bawat wikang ating inaaral, may katumbas na oportunidad na nagbubukas. Huwag lang din sana nating kalimutang linangin ang wikang sariling atin. Ang pag-aaral ng ibang wika ay nagbubukas sa iyo sa kultura ng iba. Language encompasses the perspectives. It encapsulates the culture. Cara David, GMA News.